Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa higayon og oportunidad nga gihatag na usab niya kanato karon nga higayon og ini karon nga higayon magatugyan kita diha sa pangabuyo. Kanimo o Dios nga labing gamahanan, salamat sa oportunidad na usab nga gitugot o giallow nimo kanamo nga makabasa sa imong pulong, makapamalandong niini o Dios og andama ang kasing-kasing una-huna sa matag usa nga kini aduna gyoy luna nga ni sa among kasing-kasing ang matag pulong mga butang nga gusto nimong ipabot karon. Panalangin ni o Diyos ang pagpamalandong samtang kami maghimo ni ini ang balaang espiritu mo igilauman na mo o Diyos nga magapanglihok padayon nga ni sa among mga kasing-kasing. Labi na Ginoo tanan nagapaminaw karon diha sa ilang panimalay sa station, sa ilang mga radio Ginoo, and at the same time sa tanan mga Facebook friends nga naga-follow karon. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa higayon nga gialaw kita sa Ginoo karong nga adlaw nga makahimo padayon sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Og dinhi karong higayon magapamalandong kita ani sa chapter 6 verse 10 down to verse 18 ato coverage. Nagahisgot may tungod sa ato nga mga panginahanglan, no? May tungod sa pagpakigatubang nato, pagpakigubat di ini nga kalibutan. We need strength from God to survive spiritual warfare. Now, hinumdum mo na ito igala nga ang gitudlo ni Apostol Pablo after nga naghatag siya og mga advices, mga pagtulunan concerning kung paano nato ipakita, no, kita spiritually matured. Pinaagi sa ato ang pagkinabuhi diha sa panimalay, himo sa ato ang function, sa atong mga rules diha sa atong panimalay, sa atong mga responsibility, mapakita nato if we are truly filled with the Holy Spirit and at the same time we are matured, no, enough sa ato ang spiritual life. Now karon usab with regard sa atong pagkinabuhi sa pagpakigbatok ni ining kalibutan, because ania kita nagkinabuhi nining usa ka danglog, ngiob og malisod nga kalibutan because of sin. Now paano nato i-survive ang pagpakigubat nato against sa mga panggamhanan nga nagamando niining kapanahunan karon, referring to the darkness nga mga naga-domain niining kalibutan karon, no? We need strength from God to survive spiritual warfare. Siguro dili na to makita sa itong mga mata, but in reality sa spirituhanon nga aspects ng kinabuhi nagapakigbatok kita. This time basahon na to ang passage sa Ephesians chapter 6 verse 10, starting from verse 10. Again, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. And verse number 13, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day.
And having done all, to stand. In verse number 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Verse number 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Now, according sa verse number 10, makita nato din ang word ni Apostol Pablo after nga naghatag siya og mga advices, pairing of advices, no? Primero, wives and husbands, dayon sa children o sa parents, then next is sa mga servants and masters. Now dinhi ato makita gitutukan ni Apostol Pablo na pud ang atong spiritual warfare, not only sa atong relational sa domain relationship nato sa atong panimalay o towards sa atong pagkinabuhi. Dinhi na pud gitutukan ni Apostol Pablo paano kita mo barog diha taliwala sa pagpakigubat nato sa pagkinabuhing spirituhanon against sa ginatawag na dili makita ng mga forces. Mao na ingon siya dinhi sa verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. The word finally, it means to say, ato makita nga after naghatag siya og previous nga mga insights, may tungod diini, mga pagtulunan, mga principles, ana siya final nga mga instructions with regard sa atong pagpakigubat nga sometimes daghan mga Kristohanon unaware ini, no? Ang word finally means for the rest and introduces what remains for the readers to do, no? Dili lang focus sa atong relational, sa atong panimalay or so on and so forth, but ato pong hatagang pansin ang ato ang kanang ginatawag nga spiritual nga pagpakigubat. The word ini, be strong in the Lord, is a passive or middle imperative in the Greek text, which means naghatag sig idea to allow the Lord to strengthen yourself. Mo na ang idea. Sa katapusan, mga igsuon, tuguti nga ang Dios maglig-on diha sa inyong kaugalingon sa imong kinabuhi. Ngano man, ngano kailangan ta nga strengthen, lig-unon, kinaanglan ta og kusog ikan sa balaang espiritu sa Ginoo. Ngano man, why we need to be strengthened by God in order to survive spiritual warfare. Ngano kinahanglanon man jud nga ma-equip kita, ma-strengthen kita pinaagi sa kusog sa Dios. Ngano dili day nato kaya na? Ngano man. Sumala pa sa ato nga makita sa balaang kasulatan, it is because no one can survive apart from God's power and help. The first reason, ngano si Apostol Pablo nag-auhag siya sa tanan nga mga magtutuo sa tanang Kristohanon nga i-allow niya iyang kaugalingon nga ma-strengthen pinaagi sa gahom sa Dios. The first reason is because no one can survive apart from God's power and God's help. Kung walay tabang ang Ginoo, walay kusog, walay gahom ang Dios nga ihatag sa Kristohanon, dili niya kaya nga makasurvive against sa mga atake sa mga evil forces. Mao kana siya ang kamatuoran. Kung atong tan-awon dinhi sa verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Asa ang strength gikan? Diha gikan sa Dios. O kung wala ka na nga strength, wala ka na nga power, we cannot survive. We cannot stand. Di ta kabarog. Di lang ka na
Why we need to be strengthened by God in order to survive our spiritual warfare. Ngano? Kinahanglanon. Number 2 nga reason. It is because God's mighty power is available to us in our spiritual warfare. Huh? Available ang gahom sa Dios, ang kusog sa Dios nga pwede makatabang ka nato. So therefore, kay available man ay na sa Ginoo, we need to take it. No? Kinahanglan ato kanang i-avail. Kinahanglan nga ato kanang madawatan nga kusog aron makabarog kita sa mga nagbalibali nga mga pag-atake. No? Patindaghana mga pag-atake di numerous nga mga pamaagi. Nga usahay abinatog normal lang pero di ay mga pag-atake na, no? Sa kalaban nga di nato makita. Mo na ingon sa verse 10. And in the power of His might. Means to say, available ang iyang power. Available ang iyang strength. Available kini alang kanimo, alang kanatong tanan nga nagtuo. No? Why we need to be strengthened by God in order to survive spiritual warfare? Ikatulo is so we can defend ourselves against the devil's tricks. Kay kung wala ang power sa Dios, wala ang strength gikan sa Ginoo, dili ta makakaya pagdepensa. Ha? Mura ra nagkig-away ka, ikaw wala man lay practice o boxing, nagkig-away ka sa boxingero nga grabe nag-experience, grabe ang iyang record. No? Ingon ana ang himtangan. So, we cannot defend ourselves against the devil's tricks. Pertindaghana, maayo kay mulipat-lipat, maayo kay mong pamaagi. In fact, ingon sa verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. At makita din higala, daghan kay siya mga tricks, daghan siya mga lipat-lipat. O kabalota, kung mugamit gani sa Apostol Pablo ni ini nga pulong, buot ipasabot, dili lalim, dili basta-basta nga mga pamaagi. No? O bisang asa mulusot, bisang asa kita takihon. Og mo nang ginaingon nga alkansi kayo ang tao nga walay Ginoo, kay nganuman wala gyud siya kakayahan nga makabarog siya against sa mga pag-atake sa kalaban. No? Pwede ta agion sa financial, wala pati kang wala jud, kung walang wala ka, so matintal ka, maghimo og dili maayo aron lang makagain og salapi og mo na kasagaran. Pwede nga takihon ka sa imong mga handom sa kinabuhi. No? Dalon ka sa imong mga handom o makahimo ka og dili maayo. No? Or di daghan pa kaayo, dili ta mahuman kung atong hutdon na pagsaysay. Pero mo na ingon siya that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So, we need to put on the whole armor of God. Next is, ganuman, kinahanglanon na to ma-strengthen, pinaagi sa kusog, sa gahom sa Diyos, aron makasurvive kita sa atong spirituhanong pagpakingbugno. Ang ikaupat, so we will be able to stop all the flaming arrows of the evil one. Aron nga maging able kita makapalong sa mga nagbaga, nagsiga nga mga arrow nga ginapanak kanato sa kalaban. No? So, mao ka na siya. Mapalong nato ang nagsiga, nagdilaab nga mga arrow nga muatake o padulong kanato gikan sa kalaban. Ingon sa verse 16, above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. So ato makita din higala nga dili basta-basta nagaatake ang devil, labi na sa mga katawhan sa Dios. No? Grabe yun. Pag labi na kung maghimo ka og trabaho sa Ginoo, daghan kayo side by side. Daghang mga pag-atake kay dili siya gusto.
nga ma-disturb ang iyang kingdom. That's why we need to withstand. We need God's strength aron makasurvive kita. No? How we be strengthened by God in order to survive spiritual warfare. Paano kita malinig-on sa balaan nga espiritu aron makasurvive kita, makabarog, dili lang makabarog, makapadayon sa atong bulhaton. Yan, paano? Number 1, by putting on God's full armor. Pinaagi sa pagsulog completely, no? Kumpleto sa armor sa Ginoo. Kay kung dili kita kumpleto sa armor, dali kitang matamaan o dali kitang mabiktima. O makuan kita mainutil kita, no? Dili ta maka-function totally sa atong pagkinabuhi. By putting on God's full armor. O mao na ato makita sa verse 11. Put on the whole armor of God. A clear instruction ni Apostle Pablo nga isulog gamita ang tanang armadura sa Ginoo. Kung moingkag whole armor, dili lang kana na may armor ang soldier. Kung imong tan-awon ang Roman soldier nga gigamit ni Apostle Pablo to illustrate sa atong spiritual warfare, na ay ginatawag nga duha ka klaseng armor nga pwede magamit sa sundalo nga ginaportray ni Apostle Pablo. Ginagitawag og offensive weapon and defensive weapon. Hinumdumi higala nga isa lang ang offensive weapon, mao ang sword. O the rest ni ana mga defensive weapon. Naga-refer siya sa weapon nga mo cover, mo depensa sa ato sa body aron nga dili basta-basta matamaan, maigo sa mga pag-atake, sa mga pana, espada or anything gikan sa kalaban. Mao na ingon siya advice para sa Kristohanon. Put on the whole armor of God. Isulob ang tibuok armadura. Masabtan nato kana later sa padayon nato ng pagpamalandong. No, we need to put on aron survive, makabarog kita. Ikaduha, by recognizing the craftiness of our enemy. Dili lang i-put on nato ang whole armor of God, but kailangan makabantay ka, ma-recognize nimo ang ka-abdik sa atong kalaban. Perting abdika. No? Kung nagluya-luya ka higala, igsuon, hinumdumi nga ang atong kalaban, kung naapay pinakakusog niya pag-atake, mauna na ang pag-atake. Mauna ayaw jud pag-joke sa kalaban. Tug kay wala siya ga-joke-joke. Nag-double time siya or triple time. Nagahatag siya ang pinaka best niya na pag-atake in order nga i-afflict niya o gubaon niya ang katawhan sa Ginoo. Mo na ingon siya dinhi, no? Last part, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Parting grabe nga pag-atake. Now, never underestimate. We need not to underestimate our enemy. Ano man? Because Satan is an intelligent and experienced strategist. When he attacks, always using the best weapon. Naka-remember kahigala sa unang tao sa kalibutan nga iyang gipukan, gipildi niya. Pinaagi siya ang mga tricks ato makita higala napildi ang atong unang ginikanan mo si Adan ug si Eva. Napukan, nailog niya ang domain sa tibuok universe because of our first parents nga mao si Adan ug si Eva. And we could not deny it. We cannot deny it. Now, kung imong tan-awon ang mga strategy sa kalaban, pertig yung kuyawa. Mo na nga dili gyud nato i-underestimate ang kalaban. Intelligent siya nga kalaban. O dili lang intelligent, expert siya, no, sa pag-atake. Now, therefore,
How we be strengthened by God in order to survive our spiritual warfare? Number 3, by being ready and alert. Kinahanglan nga always ready kita. Kung asa ta atakihon, always bear in your mind nga naa kay Dios nga kasandigan, naa kay Dios nga masangpit. Kay wala tay kaya, di ta kabarog. Wala ang Ginoo. Always be ready. Don't be surprised. No? Hinumdumon nato nga pag-atake sa kalaban, dili na siya maghulat og timing. Dili siya mag-ingon pa mo pahulay ba siya. Maghulat niya ugma na pag kumaatake. No. Pag makabinta, bigay na siya. Mao na siya, always be ready. Be alert. No? Mabinantayon. Muna ingon sa verse number 14 sa Ephesians chapter 6. Yun siya. Stand therefore, having your loins girt with truth. No? Sabot pasabot. Be ready. No? Magbantay. Be alert. Nanuman. Kay ang atong kalaban, perting kuyawa. No? So, atong timan-an ka na. Nga ang atong kalaban, wala siya ga joke sa tuwa. Kung sa boxing pa, daghang mga nangapildi sa boxing, tungod kay naluoy siya sa kalaban niya kung iyang tinudon. No? Nga gumikan siyang kumpiyansa, gumikan kay dili niya gusto nga magrabihan iyang opponent, na siya na hinon ang na biktima. Siya ang natamaan o napildi. No? Daghan kay na mga instances. Sobrang kumpiyansa. Mao na ingon si Apostol Pablo dinhi, having your loins girt about with truth. So, be alert. Nga naman, Satan never fights fairly. Wala dili sport minded si Satan. Dili siya mulaban og patas. Always siya mulamang, no? Timan-an nimo kada. Pangitaon niya kung asa kadapit luya ug didto kanya tirahon. Mao na siya, seryoso siya sa away. Wala siya ga-joke, wala siya ga-komedya sa toa. How we be strengthened by God in order to survive our spiritual warfare? Number 4, by constant praying. Ayaw gyud undang og ampo higala igsuon. Kay nganuman, ang pag-ampo gihatag sa Dios kanato nga way nga maka-approach kita every now and then sa Ginoo all the time. Makakonect kita sa iya, makatawag kita sa okay nga kahimtangan sa kinabuhi or sa dili okay kahimtangan. We can call God. In fact, even sa Old Testament, naghatag ng Ginoong challenge sa iyang mga katawhan. Dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Ingon siya dito, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Challenge sa Ginoo, tawaga ako anytime. Og tubagon ko ikaw. Og isyo na ko sa imo, ipakita ko sa imuha ang mga butang nga wala pagani, di mo kayang hunaon-naon. It means to say, naa ang challenge sa Ginoo. The only thing, ang tao ang dili nagaduol sa iya. Muduol lang, makahinomdom lang, wala nagikadaganan. No? Muduol lang kung wala na kaya. Nahinomdom mo na ito igala, nag-challenge sa Ginoo kanato. We need to practice constant praying. According sa verse number 18, nag-ingon ang pulong sa Diyos, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. It means to say, gala, we need more prayers. No? We need more prayers. Our enemy is 24/7. Nag-aatake siya, nagapangita o binta aron atakihon niya ang kalaban, ang mga Kristohanon. So, ang Kristohanon usahay, ampo lang makainumdom, hindi kapuyon. So, that's why nga kanunay tang biktima, no? Mao kana, we need to pray always. Be prayerful, no?
our enemy loves to attack those who are lax spiritually. Kanyang mo kay David higala, after sa iyang dako nga victory, pagpakigubat, uban siya ang mga kasundaluhan, sa dihang nakadaog sila, si David, kumpiyansa na kayo, nagpaharuhay sa iyang nga tore, o wa siya kabantay, samtang lax siya spiritually, he was attacked by the devil, pinaaging temptation. And, to make the long story short, nahulog siya sa pagpakasala. So, it means to say, ang atong enemy, mahigugmag yun kaayo siya mag-atake sa relax kaayo nga Kristohanon. Huh? Kung gusto kang mapildi, hala ayog ampo. Kung gusto kang mapildi, pagkumpiyansa lang. Pag kinabuhi nga, ingon nga wa kay kaaway. Hinumduman higala, ang atong kalaban wala nga joke, seryoso siyang nag-atake. In the context of this episode, natong gibasa karon, the aim of Satan in view primarily has been the disunity of the body of Christ. Atakihon niya ang body of Christ, the church. Na kung atong ka-remember mo sa akong gi-mention sa previous nato nga mga studies, nga kung ang book of Colossians nakatutok, naka-focus kay Kristo as the head of the church, ang Efeso pod, ang book of Efeso naka-focus sa church, which is the body of Christ. So ang target sa kalaban sa church, sa body, is i-disunify niya. Mo-create siya og disunity, bungkagon niya og iyahang gubuton ang lawas ni Kristo aron nga di naka-focus sa trabaho, magsigi na lang inawayay, magsigi na lang magbinantayay sa mga mali, instead of going forward sa pagbuhat sa trabaho sa Ginoo. Mao kana siya, o wala nakasabot, daghang wala nakasabot nga taktika sa kalaban aron na lubugon o paundangon, pa-slow down ang pagbuhat sa buluhaton. O in fact, ang atong COVID karon usa ni nga gigamit sa atong kalaban aron mo slow down, even ang mga pagsimba usahay dili na mao. Usahay ang pagsimba, mahadlok na magsimba kay makubid sa simbahan, o niya dili mahadlok mo adto sa laing mga transaksyon. How shameful nga klase nga kinaiya. Mahadlok, makubid sa pagpangalagad sa Ginoo, pero sa paglaag-laag o sa pagbuhat sa mga unnecessary nga mga buluhaton, okay lang. So, brothers and sisters in Christ, wherever you are now, remember this. Our top priority is God. God. Pinakalas nga isurrender ang imong Ginoo. Pinakalas nga isurrender ang pag-worship kay God. Because scripturally, Satan is behind all of our temptations, having received permission to assail us from God. Ka-remember mo kay Job? Si Job, usa ka katawhan o usa ka tawo nga duol sa kasing-kasing sa Ginoo. Even God nagapanghambog sa iyahang pagkabuutan. Pero sa dihang si Satan, gusto niyang tandugon si Job. He was permitted by God. Means to say, ang Kristohanon dili exempted sa mga pag-atake. And even, ang pinakaklaro, kita ang target sa kalaban nga tandugon niya. Okay, I do believe nga buhaton niya ang tanang pamaagi just to stop, or kundi man siguro ma-stop ang buluhaton sa Ginoo, at least mo slow down siya. He uses the world system and our flesh, or shall we say our sinful nature, as his tools. Gamiton niya atong mga kaluyahon, atong katalawan, talawan mo atong langit. Say gamiton na niya. Moingon ta, Lord, I am your child. Ang akong home, akong puloy-anan, maong langit, pero mahadlok mo atong langit. He uses the world system and our flesh
as his tools. He also attacks us directly himself and through his angelic emissaries. Pwede bisag unsa, bisag asa siya moagi. Remember, expert siya nga warrior, conqueror. Na-conquer niya ang whole world. Ang tibuok kalibutan, pinaagi sa paglipat niya kay Adan o kang ipa. No? Hinumdum na to. Satan has consistently aimed his personal attacks at getting people. Remember, dili siya mo atake o basta-basta o kinsa lang iatakihon. At ang giatake niya, ang tao mismo nga pinalangga sa Ginoo. He wants people to doubt. He wants people to deny or even to disregard or to disobey to the max the revealed will of God. Mao nang pinaka aim sa kalaban nga di lang mo create siyang doubt sa kasing-kasing sa Kristohanon. Magsimba ko, basi makubid ko sa simbahan, pagka na lang, pagkapait. Ay, dili ko magkuan, no? Ang Ginoo, powerful man siya. Before lang man na siya powerful. Karon dili na. So, mana nga, ingat. Puyo balay, ay na lang simba, no? To disregard. Dili na, bisang nakasabot sa pulong sa Ginoo, di gyud mo sunod. Or to disobey. Supakon ang kabubuton sa Ginoo. Musunod sa kabubuton sa kalaban, pero mo disobey sa kabubuton sa Ginoo. Higala, be serious. We must be serious on this matter. The world system seeks to get people to believe that they do not need God, but can get along very well without Him. No? So, hinumduman na ito, higala, bisan pag punon kag baksin sa imong lawas, kung maingon ang Ginoo nga kuhaon ta ka, patyon ta ka, kuhaon ako imong kinabuhi, papatay kita, no? Hinumdum mo na to na manaa or wala kay baksin. Kung i-permit sa Ginoo nga moabot maigo kita niya, igo kita, no? Of course, I do not say nga di ka magamping. I do not say nga di ka mosunod protocols. I do not say nga magpariwara ka. What I want to say is, ang tinuod na tong safety is only in God. Ang Diyos lang ang makahatag sa to og ultimate safety wherever we are now. Bisang asa ta. The flesh tempts us to think that we can find satisfaction, joy, and fulfillment on the physical, material level of life alone. Think about it. Hinumdum mo na to. Nga walay area sa itong kinabuhi nga exempted sa atake sa kalaban. Hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo, higala, nagpakigistorya diha kadimo karon. Kumusta ka, higala? Kumusta imong pagsalig sa Ginoo? Kumusta ang imong commitment sa Ginoo? Are you still nag-stand ka firmly by the power and strength from God? Try to check it. Afraid ba ka, hadlok ka, maadtog langit? Higala, this world is not our home, but heaven is. May God bless His word.